Hmm. Qur- ah, Quran chapter 7, Surah Al-A'raf, verse 91. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya sila ay ginulantang ng matinding pagyanig ng lindol at sila ay patay na nakalugmok sa loob ng kanilang mga sariling pamamahay. Verse 92, yaong mga nagtakwil kay Shuaib ay wari bang sila ay hindi dating naninirahan doon sa kanilang mga pamamahay. Yaong mga nagtakwil o di naniwala kay Shuaib, sila ang naging mga talunan o mga nawalan. Verse 93, kaya siya, si Shuaib, ay tumalikod sa kanila at nagsabi, O aking mga mamayan, katiyakan na aking naiparating ang mga mensahe ng aking Panginoon sa inyo, at aking ibinigay sa inyo ang mabuting payo, kaya paano ako malulungkot para sa mga taong di naniniwala. Verse 94, at wala kaming ipinadalang propeta sa alinmang bayan na hindi nila itinakwil, maliban na aming hinablot ang mga mamayan nito sa pamagitan ng karukhaan at kahirapan upang sakali sila ay magpakumbaba sa Allah. Verse 95, pagkaraan aming pinalitan ng masamang kalagayan ng kabutihan hanggang sa sila ay dumami sa bilang at umunlad. At sila ay nagsabi ng may pagmamalaki. Ang aming mga ninuno ay dinatnan din ng mga matinding kahirapan at kasaganaan, kaya sila ay aming hinablot ng biglaan habang hindi nila namamalayan. Verse 96, at kung ang mga mamayan ng mga bayan ay naniwala lamang at nagkaroon ng takot sa Allah, katiyakan aming bubuksan para sa kanila ang mga pagpapala mula sa langit at lupa, subalit kanilang itinakwil ang mga sugo. Kaya sila ay aming hinablot ng parusa ng dahil sa anumang kanilang lagi ng pinagsusumikapan. Verse 97, kaya sila bang mga mamayan ng mga bayan ay nakadarama ng katiwasayan laban sa pagdating ng aming kaparusahan sa oras ng gabi habang sila ay himbing na natutulog. Verse 98, o di kaya sila bang mga mamayan ng mga bayan ay nakadarama ng katiwasayan laban sa pagdating ng aming kaparusahan sa kinaumagahan habang sila ay nagsisipaglaro. Verse 99, o sila ba ay nakadarama ng katiwasayan mula sa balaki ng Allah? Walang sino man ang nakadarama ng katiwasayan mula sa balaki ng Allah maliban niya ang mga taong nawalan o talunan. Verse 100, ito ba ay hindi maging malinaw na pahiwatig sa mga nagmano ng kalupaan pagkaraan ng mga naunang mamamayan nito, na kung aming naisin sila ay maaari naming parusahan sa kanilang mga kasalanan at aming sasarahan ang kanilang mga puso upang sa gayon sila ay hindi makarinig. Verse 101, iyan ang mga pamayan, yan ang mga pamayanan o mamayan na ang mga kasaysayan ay aming isinalaysay sa iyo, O Muhammad. At katiyakan na mayroon dumating sa kanilang mga sugo na may dalang malilinaw na katibayan, subalit hindi nila pinaniniwalaan ang mga anumang mensahe na noong paman ay itinakwil na. Kung paano sinarhan ang mga puso ng mga di naniniwala noon, ganyan sinarhan ng Allah ang mga puso ng mga di naniniwala. Verse 102, at wala kaming natagpuang isamang kasunduan na natupad para sa karamihan sa kanila, bagkus ang karamihan sa kanila ay mga suwail. Verse 103, at pagkaraan aming isinugo pagkalipas nila si Moses, nadala ang aming mga aya o himala o babala kay Faraon at sa kanyang mga pinuno, ngunit sila ay naging di makatarungan sa mga ito. Kaya iyong tunghayan kung paanong naging wakas ng mga mapagawa ng katiwalian. Verse 104, at sinabi ni Moses o Faraon, katotohanan ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng Allah ng mga nilikha. Verse 105, nakaatang sa akin ang tungkulin na huwag magsabi ng tungkol sa Allah maliban ng katotohanan. Katiyakan ako ay naparito sa inyo na may dalang mga malilinaw na katibayan mula sa inyong Panginoon. Kaya ako ay hayaan mong lumisang kasama ng mga anak ni Israel. Verse 106, si Faraon ay nagsabi, kung ikaw ay naparito na may dalang aya,
himala o babala. Magkagayon ilabas mo ito kung ikaw nga ay isa sa mga makatotohanan. Verse 107, kaya inihagis ni Moses ang kanyang tungkod at kapag daka ito ay naging isang lantad na ahas. Verse 108, at kanyang inilabas ang kanyang kamay mula sa bulsa ng kanyang damit at kapag daka ito ay mabuti puspos ng liwanag para sa mga nagmamasid. Verse 109, ang mga bantog na namumuno mula sa mga mamayan ni Paraon ay nagsabi, katotohanan, ito ay isang bihasang salamangkero. Verse 110, na naghahangad na kayo ay itaboy mula sa inyong lupain sa pamagitan ng salamangka, kaya ano nga ba ang inyong ipag-uutos? Verse 111, sila ay nagsabi, ipagpaliban o pigilin siya at ang kanyang kapatid at magpadala sa mga lungsod ng tagapagtipon. Verse 112, na magdadala sa inyo ng lahat ng mga bihasang salamangkero. Verse 113, at nagsirating ang mga salamangkero kay Paraon, sila ay nagsabi, tunay nga bang sa amin ay may nakaalaang gantimpala kung kami ay magsisipagwagi? Verse 114, siya si Paraon ay nagsabi, oo, at kayo ay mapabibilang sa mga pinakamalapit sa akin. Verse 115, sa araw ng paglisan sila ay nagsabi, O Moses, ikaw ba ang maghahagis o kami ang maunang maghahagis? Verse 116, sinabi ni Moses, kayo ang maunang maghagis, kaya nang sila ay maghagis, kanilang nagawang linlangin ang paningin ng mga tao na nanonood, at ito ay nagdulot ng pagkagimbal sa kanila sapagkat sila ay nakapagpakita ng isang malaking kagila-gilalas na salamangka. Verse 117, at sa oras na iyon aming ipinahayag kay Moses, ihagis mo ang iyong tungkod at kagiyat nitong nilulun ang anumang kanilang hinabi o tinahi-tahing kasinungalingan. Verse 118, kaya ang katotohanan ay naitatag at nawalan saysay ang anumang kanilang ginawa. Verse 119, kaya sila ay nangatalo roon at sila ay nagsibalik na kaaba-aba. Verse 120, at ang mga salamangkero ay nagsipagtira pa sa Allah. Verse 121, sila ay nagsabi, kami ay naniniwala sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Verse 122, ang Panginoon nina Moses at Aaron. Verse 123, sinabi ni Paraon, kayo ay naniwala sa kanya, kay Moses, bago pa man ako magbigay ng pahintulot sa inyo. Katiyakan nito ay isang sabwatan na inyong pinagsabwatan sa lungsod upang itaboy mula rito ang mga mamayan nito. Subalit inyong mapag-aalaman ang bunga ng inyong pakikipagsabwatan. Verse 1-4, katiyakan aking puputulin ang inyong mga kamay at ang inyong mga paa ng magkabilaan pagkatapos kayong lahat ay aking ipapako. Verse 1-5, sila ay nagsabing katotohanan sa aming Panginoon, kami ay magbabalik. Verse 1-6, at ikaw ay hindi naghihiganti sa amin maliban sa dahilang kami ay naniwala sa mga kapahayagan ng aming Panginoon nang ito ay dumating sa amin. Sila ay nanalangin, aming Panginoon, ibuhos mo sa amin ang pagtitiis at tulutan mong kami ay pumanaw bilang mga Muslim. Verse 1-7, at ang mga bantog o kinikilalang namumuno mula sa mga mamayan ni Paraon ay nagsabi, hayaan mo bang si Moses at ang kanyang mga mamayan ay maghasik ng katiwalian sa lupain at ikaw ay talikdan at maging iyong mga Diyos? Siya, si Paraon, ay nagsabi, aming papatayin ang kanilang mga anak na lalaki at hayaang mabuhay ang kanilang mga kababaihan at tunay na kami ay nasa kanilang itaas na tagapagsupil sa kanila. Verse 1-8, sinabi ni Moses sa kanyang mga mamayan, inyong hingin ang tulong ng Allah at maging matiisin. Katotohanan ng mundo ay sa pag-aari ng Allah. Kanyang ipinamamana nito sa sino mang kanyang naisin mula sa kanyang mga alipin, at ang mga mainam na wakas ay para sa mga natatakot sa kanya. Verse 1-9, sila ay nagsabi, kami mga anak ng Israel ay dumanas ng katampalasan bago ka pa naparito sa amin, at pagkaraan ikaw ay pumarito sa amin. Siya ay nagsabi, maaring wawasakin ng inyong Panginoon ang inyong mga kaaway at kayo ay kanyang gagawing khalifa o tagapaghalili.
sa kalupaan upang makita kung paano kayo magsigawa. Verse 130, at katiyakan aming pinarusahan ang mga mamayan ni Firaun sa pamagitan ng mga taon, panahon ng pagtagtuyot at kakulangan sa mga prutas o pananim upang sakali sila ay makaalaala. Verse 131, subalit kapag ang mabuti o biyaya ay dumating sa kanila, sila nagsasabi ito ay sa amin. At kapag sila ay sinalanta ng masamang kalagayan, ito ay kanilang itunuturing bilang masamang pangitaing nauukol kay Moses at sa kanyang mga kasamahan. Ngunit walang alinlangan, ang kanilang pangitain ay nasa takda ng Allah, subalit karamihan sa kanila ay hindi nakababatid nito. Verse 132, at kanilang sinabi kay Moses, anumang aya o palatandaan o himala ang dalhin mo sa amin upang kami ay gayumahin ito, kami ay hindi maniniwala sa iyo. Verse 133, kaya aming ipinadala sa kanila ang baha, ang mga balang, mga kuto at mga palaka at dugo bilang mga malilinaw na palatandaan, subalit sila ay nanatiling mapagmalaki o matigas ang kalooban at sila yaong mga taong mapaggawa ng kabuktutan. Verse 134, at nang ang salot bilang parusa ay bumaba sa kanila, sila ay nagsabi, O Moses, ikaw ay magsumamo sa iyong Panginoon para sa amin sa pamagitan ng anumang ipinangako sa iyo. Kung mapawi mo ang salot o parusa na ito mula sa amin, katiyakan na kami ay maniniwala sa iyo at hayaan naming sumama sa iyo ang mga anak ni Israel. Verse 135, subalit ng aming pinawi ang salot sa kanila hanggang sa takdang panahon na kanilang dapat maabot kapag dakay kanilang sinira ang kanilang salita o pangako. Verse 136, kaya kami ay kumuha ng kabayaran mula sa kanila, sila ay aming nilunod sa dagat, sapagkat kanilang itinakwil ang aming mga aya o babala at himala, at sila ay hindi nagbigay pansin sa mga aya na ito. Verse 137, at aming ipinamana sa mga inalipustang mamayan ang silangang bahagi ng lupain at aming pinagpala ang kanlurang bahagi nito. At ang mabuting salita ng iyong Panginoon ay naipatupad para sa mga anak ni Israel, nang dahil sa anumang kanilang matinding katampalasanan at pasakit na pinagtiisan, at aming winasak lahat ang anumang ginawa ni Firaun at ng kanyang mga tauhan at ang anumang kanilang itinayo, mga nagtataasang gusali at mararangyang palasyo. Verse 138, at aming itinawid ang mga anak ni Israel sa kabilang ibayo ng dagat at kanilang natagpuan doon ang isang pamayanang nahuhumaling sa kanila sa mga imahen, sinasambang mga Diyos-Diyosan. Sila mga anak ni Israel ay nagsabi, O Moses, ikaw ay gumawa para sa amin ang isang Diyos na katulad ng pagkakaroon nila ng mga Diyos. Siya si Moses ay nagsabi, katotohanan kayo ang mga taong umaasal ng may kamangmangan. Verse 139, katotohanan ng mga taong sumasambang ito, nawasak ang alinmang kanilang pinagtuunan ng pagsamba, at sadyang walang kabuluhan ang anumang kanilang laging ginagawa. Verse 140, kanyang sinabi, dapat ba akong humanap para sa inyo ng isang Diyos bukod sa Allah, samantalang kayo ay kanyang itinanggi o pinahalagahan ng higit sa lahat ng mga nilikha. Verse 141, at inyong alalahanin nang kayo ay aming iniligtas mula sa tauhan ni Firaun na naghahasik sa inyo ng matinding parusa, katampalasanan, kinikitil ang inyong mga anak na lalaki at hinahayang mabuhay inyong mga kababaihan, at iyan ay isang malaking pagsubok mula sa inyong Panginoon. Verse 142, at kami ay nakipagtipan para kay Moses ng 30 gabi at binuo ito ng karagdagang bilang na 10. Kaya naganap ang itinakdang panahon ng kanyang Panginoon sa kabuang 40 gabi. At sinabi ni Moses sa kanyang kapatid na si Aaron, halinhan mo ako sa pagtataguyod sa aking mga mamayan. Ikaw ay maging matuwid at huwag kang sumunod sa landas ng mga mapaggawa ng katiwalian. Verse 143, at nang si Moses ay dumating sa itinakda naming oras at ang kanyang Panginoon ng Allah ay nakipag-usap sa kanya, siya si Moses ay nagsabi, O aking Panginoon, ilantad mo ang iyong sarili upang ikaw ay aking masilayan. Ang Allah ay nagsabi, hindi mo ako maaring masilayan, ngunit tanawin mo ang kinaroroonan ng bundok.
kung ito ay mananatili ng hindi natitinag sa kinatatayuan nito, magkagayon ako ay maaari mong masilayan. Kaya nang ang luwalhati ng kanyang Panginoon ay lumitaw sa bundok, ito ay kanyang ginawang maging alabok. At si Moses ay bumulagtang nawalan ng ulirat. Nang siya ay balikan ng ulirat, siya ay nagsabi, luwalhati sa iyo, ako ay nagbabalik loob sa iyo sa pagsisisi at ang nangunguna sa mga naniniwala. Verse 144, siya ang Allah ay nagsabi, O Moses, ikaw ay aking pinili ng higit kaysa sa mga tao sa pamagitan ng aking mga mensahe at sa kanyang tuwirang pakikipag-usap sa iyo. Kaya iyong panghawakan ng anumang aking ipinagkaloob sa iyo at ikaw ay maging isa sa mga mapagpasalamat. Verse 145, at aming isinulat para sa kanya kay Moses sa mga tableta o kalatas ang lahat ng bagay bilang paalala at paliwanag sa bawat bagay na nagsasabing panghawakan o kunin mo ng may katatagan ang mga aral na ito at ipag-utos mo sa iyong mga mamayan na kanilang kuhanin ang pinakamabuting aral nito. Aking ipapakita sa inyo ang tahanan ng mga taong suwail. Verse 146, aking ililihis mula sa aking mga aya o palatandaan yaong mga mapagmalaki sa kalupaan na hindi makatarungan at kahit makita pa nila ang bawat aya, kapahayagan sila, hindi pa rin maniniwala rito. At kung kanilang makitang landas ng kabutihan, hindi nila ito tatahakin o kukuhanin bilang kanilang landas o panuntunan. Ngunit kung kanilang makita ang landas ng kamalian, kanilang tatahakin ito bilang kanilang landas na panuntunan. Iyan ay sapagkat kanilang itinakwil ang aming mga aya o kapahayagan, at sila ay naging pabaya sa mga ito. Verse 147, at yung mga nagtakwil sa aming mga aya o aral o kapahayagan at sa pakikipagharap sa kabilang buhay sa araw ng pagkabuhay na muli, walang kabuluhan ng kanilang mga gawain, sila ba ay babayaran maliban kung ano ang kanilang mga palagiang ginagawa. Verse 148, at ang mga mamayan ni Moses sa kanyang pansamantalang paglisan ay gumawa ng isang imahin sa hugis ng isang baka mula sa kanilang mga palamuti. Ang katawan nito ay may umaatungal na tinig. Hindi ba nila nakikita na ito ay hindi man lamang makapangusap sa kanila o hindi man lamang makapagpatnubay sa kanila sa tamang landas? Kanilang kinuha ito para sambahin, kaya sila ay naging mga mapaggawa ng kamalian. Verse 149, at ng kanilang naramdaman ang panlulumo at kanilang nakita o napag-isip na sila ay napaligaw, sila ay nagsabi, kung kami ay hindi kahabagan ng aming Panginoon at hindi patatawarin, katiyakan na kami ay kabilang sa mga nawalan o mga talunan. Verse 150, at nang si Moses ay nagbalik sa kanyang mga mamayan, galit at malungkot ng kanyang sinabi, sadyang napakasama ng anumang inyong ipinagpalit pagkaraan ng aking paglisan. Kayo ba ay nawala ng pagtitimpi hinggil sa kautusan ng inyong Panginoon at kanyang inihagis ang mga kalatas o tableta at hinatak ang kanyang kapatid sa buhok ng kanyang ulo at siya ay kanyang kinaladkad patungo sa kanya. Sinabi ni Aaron, o anak na lalaki ng aking ina, katotohanan na ako ay nilapastangan ng mga mamayan at ako ay kanilang pinagtangkaang patayin. Kaya huwag mong hayaang magsipagsaya ang mga kaaway para sa akin at huwag mo akong ilagay o ibilang sa mga taong mapaggawa ng kamalian. Verse 151, sinabi ni Moses, o aking Panginoon, ako ay iyong patawarin at aking kapatid at kami ay iyong tanggapin sa iyong habag, sapagkat ikaw ay lubos na mahabagin sa mga mahabagin. Verse 152, katotohanan niya ang mga nagturing sa baka bilang kanilang Diyos, kanilang tatanggapin ang puot mula sa kanilang Panginoon at kahihiyan sa buhay sa mundong ito, at ganyan namin binabayaran niya ang mga mapaglubid ng kasinungalingan. Verse 153, at yung mga nagsigawa ng mga kasamaan, ngunit pagkaraan ay nagsisi, magbuhat noon at naniwala katotohanan ng iyong Panginoon, pagkaraan nito ay sadyang mapagpatawad, maawain.
Verse 154, at nang ang puot ni Moses ay nagmaliw, kinuha niya ang mga kalatas tableta, at sapagkat naririto ang mga inscription nito, ang patnubay at habag para sa mga taong kinasisindakan ang kanilang Panginoon. Verse 155, at si Moses ay pumili ng 70 lalaki, pinakamabuting tao mula sa kanyang mga mamayan para sa aming tipanan, at nang sila ay ginulantang ng isang matinding pagyanig ng lindol, siya ay nagsabi, O aking Panginoon, kung ito man ay iyong marapatin, sila ay maaari mong wasakin at maging ako noon pa man. Kami ay iyong wawasakin lahat ng dahil sa anumang masamang ginawa ng mga hangal ng mga hangal mula sa amin. Ito ay walang anupaman maliban sa iyong pagsubok na naghahatid sa pagkaligaw sa sinuman na iyong naisin at pinapatnubayan ng sinuman na iyong naisin. Ikaw ang aming wali, tagapangalaga, kaya kami ay iyong patawarin at ipagkaloob mo ang habag sa amin sapagkat ikaw ang pinakamabuting nagpapatawad. Verse 156, at iyong itakda sa amin ang anumang kabutihan sa mundong ito, at gayon man sa kabilang buhay, katotohanan kami ang nagbabalik loob sa iyo. Siyang Allah ay nagsabi, ang aking kaparusahan, ito ay aking ipapataw sa sino mang aking nais, subalit ang aking habag ay laganap sa lahat ng bagay, kaya aking itatakda ito para sa mga natatakot sa akin at sa mga nagbibigay ng zaka at yung mga naniwala sa aming mga aya o kapahayagan. 157, ang mga sumusunod sa sugo ang propeta na hindi nag-aaral o di nakabasa at di makasulat, siya ay kanilang matatagpo ang nakasulat o binanggit sa anumang nasa kanila sa Torah at sa Ebanghelyo, na naguutos sa kanila ng kabutihan at nagbabawal sa kanila ng kasamaan. At kanyang ipinahintulot sa kanila ang mabubuting bagay at nagbabawal sa kanila ng kasamaan, at pinagagaan para sa kanila ang pasanin at mga sakal o tanikala na nakagapo sa kanila. Kaya ang mga naniwala sa kanya kay Muhammad gumalang sa kanya, nakipagtulungan sa kanya upang itaguyod at ipalaganap ang mensahe ng Islam at sumunod sa liwanag o mga aral ng Quran. Ipinahayag sa kanya sila yang mga magsisipagtagumpay. Verse 158, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, o sangkatauhan katotohanan, ako ay sugo ng Allah para sa inyong lahat. Siya na nagmamayari at tanging tagapamahala ng mga kalangitan at kalupaan. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, at siyang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan. Kaya maniwala sa Allah at sa Kanyang sugo, Muhammad, ang propetang hindi marunong magsulat at magbasa, na naniniwala sa Allah at sa kanyang mga salitang kapahayagan at sumunod sa kanya upang sakali kayo ay mapatnubayan. Verse 159, at kabilang sa mga mamayan ni Moses sa isang pamayanan na nangunang umakay sa mga tao tungo sa katotohanan, at sa pamagitan nito sila ay nagtatag ng mga gawaing batay sa katarungan. Verse 160, at sila ay aming hinati sa 12 tribo bilang natatanging mga pamayanan. Aming ipinahayag kay Moses nang ang kanyang mga mamayan ay humingi sa kanya ng tubig, na nagsasabing, hampasin mo ang tipak ng bato ng iyong tungkod. At mula roon ay bumulak ang 12 bukal. Bawat pangkat ay nakababatid ng kanilang sariling puok na pagkukuhanan ng tubig. Sila ay aming nililiman ng mga ulap at aming ibinaba sa kanila ang manna at mga pugo. Magsikain kayo sa mga mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo, at hindi kami ang kanilang ginawa ng kamalian, bagkus kanila lamang ginawa ng kamalian ng kanilang mga sarili. Verse 161, at banggitin mo, Muhammad, nang ito ay sabihin sa kanila, kayo ay maniraan sa bayang ito, Jerusalem, at kayo ay magsikain doon saan man ninyo naisin, at inyong sabihin, O Allah, pawiin mo po ang aming mga pasanin o kasalanan, at kayo ay magsipasok sa bukana nito na nagpapatira pa ng may pagpapakumbaba. Sa gayon aming patatawarin ang inyong mga kasalanan, aming daragdagan ang gantimpalang mga mapaggawa ng kabutihan. Verse 162, subalit yung mga gumawa ng kamalian mula sa kanila ay pinalitan ng ibang salita ang totoong sinabi sa kanila, kaya sila ay aming
pinadalhan ng salot o parusa mula sa kalangitan ng dahil sa kanilang kamalian. Verse 163, at sila ay yung tanungin ng Muhammad tungkol sa bayan na nasa tabing dagat nang sila ay lumabag ukol sa Sabat, araw ng Sabado, nang ang kanilang mga isda ay dumating sa kanila ng lantaran sa araw ng kanilang Sabat, at sa araw na sila ay walang Sabat, ang mga ito ay hindi dumating sa kanila. Sa gayong pagkakataon sila ay aming binigyan ng pagsubok, sapagkat sila ay lagi nang mapaghimagsik. Verse 164, at ng isang pamayanan mula sa kanila ay nagsabi, bakit ninyo pinangangaralan ng isang pamayanang malapit ng wasaki ng Allah o parusahan ng isang matinding parusa? Sila ay nagsabi, ang mga mangangaral upang kami ay maging malaya sa pananagutan sa harap ng inyong Panginoon, at upang sakali sila ay magkaroon ng takot sa Kanya. Verse 165, kaya nang sila ay nakalimot ng anumang ipinaalala sa kanila, aming iniligtas ang mga taong nagbabawal ng kasamaan, subalit ang mga gumagawa ng kamalian ay dinulutan namin ng isang matinding parusa sapagkat sila ay lagi nang naghihimagsik. Verse 166, kaya nang sila ay naging marahas tungkol sa anumang bagay na sa kanila ay pinagbawal, aming sinabi sa kanila, kayo ay maging mga unggoy na kinamuhian. Verse 167, at alalahanin ng iyong Panginoon at nagpahayag na katiyakan siya ay patuloy na magpapadala sa kanila ng parusa hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Sila ay naghahasik sa kanila ng pinakamasamang parusa. Katotohanan ng iyong Panginoon ay maagap sa pagpaparusa at katiyakan siya ang mapagpatawad. Verse 168, at sila ay aming pinagati-hati bilang mga pamayanan sa mga lupain, at ang iba sa kanila ay mga matuwid at ang iba naman ay kakaiba sa asal. At sila ay aming susubukan sa pamamagitan ng pagkakalob ng mga mabubuti at mga biyaya at masasama sa mga sakuna, unos at salot, upang sakali sila ay magsipagbalik sa pagtalima. Verse 169, kaya pagkalipas nila humalili ang masamang henerasyon na nagmana ng aklat, ngunit kanilang pinili para sa kanilang sarili ang mga makamundong kasiyahan ng mabababang uri ng buhay, at nagsasabing ito ay mapapatawad para sa amin, at kung tulad nito ay muling dumating sa kanila, ito ay kanilang muling pipiliin. Hindi nga ba ang kasunduan ng aklat ay pinagtibay mula sa kanila, na sila ay hindi magsasabi ng ano pa mang tungkol sa Allah maliban ng katotohanan, at kanilang pinag-aaralan kung ano ang nilalamang aral nito, at ang tahanan ng kabilang buhay ay higit na mainam para sa mga natatakot sa Allah. Hindi ba ninyo kung gayon ito pinag-iisipan? Verse 170, at ang mga matatatag na pinangahawakan ng aklat ng Quran at nagsasagawa ng pagdarasal-sala, katiyakan hindi namin nahayaang mawalang gantimpala ng mga mapaggawa ng matuwid. Verse 171, at alalahanin ng aming itinaas sa kanila ang bundok na tila ay isang madilim na ulap, at sila ay nag-aakala na ito ay babagsak sa kanila. At ang Allah ay nagsabi, tanggapin ninyo ang anumang ipinagkaloob namin sa inyo ng may katatagan, at alalahanin ninyo ang anumang katuruang napapaloob doon upang sakali kayo ay matutong matakot sa Allah. Verse 172, at alalahanin ng kumuha ang inyong Panginoon mula sa mga anak ni Adan, mula sa kanilang gulugod ng kanilang mga inapo, at sila ay kanyang ginawang sumaksi para sa kanyang mga sarili na nagsasabing, hindi ba ako ang inyong Panginoon? Sila ay nagsabi, opo, at kami ay sumaksi, upang sa araw na pagkabuhay na muli ay huwag na kayo ay magsabing katotohanan, hindi namin nababatid ang bagay na ito. Verse 173, o huwag na kayo magsabi na ang aming mga ninuno lamang ang nagtambal ng iba sa Allah noon, at kami ay kanilang mga apo pagkaraan nila. Kaya kami ba kung gayon ay iyong wawasakin ng dahil sa ginawa ng mga mapaggawa ng kabulaanan? Verse 174, at ganyan nga namin masusing pinaliwanag ang mga aya o kapahayagan, at upang sakali sila ay magsibalik sa landas ng Allah. Verse 175, at bigkasin mo, O Muhammad, sa kanila ang kasaysayan niya na aming ipinagkalooban ng kaalaman hinggil sa aming mga aya o kapahayagan, subalit kanyang inilayo ang sarili mula sa mga ito, kaya siya ay sinundan ng Satanas, kaya siya ay naging kabilang sa mga napaligaw. Verse 176, at kung aming naisin katiyakan siya ay maaari naming pinarangalan, itinaas ng antas sa pamagitan nito, subalit siya ay nanguyapit sa
kinang ng mundo at kanyang sinunod ng sariling pagnanasa, kaya ang kanyang kahalintulad ay isang aso. Kung ito ay iyong itataboy, kanyang inilalawit ang kanyang dila, o kung ito man ay iyong hayaang nag-iisa, siya ay humihingal pa rin. Iyan ang halimbawa ng mga nagtakwil sa aming mga aya, kapahayagan. Kaya ipahayag mo ang mga kasaysayan upang sakali sila ay makapag-isip. Verse 178, napakasama ng halimbawa niya ang mga taong nagtakwil sa aming mga aya, kapahayagan at laging minamali ang kanilang mga sarili. Verse 178, sino mang patnubayan ng Allah, magkagayon siya ang tunay na napatnubayan, at sino man ang kanyang hinayaang maligaw, sila yaong mga nawalan o mga talunan. Verse 179, katiyakan aming nilikha para sa impyerno ang karamihan mula sa mga jin at mga tao. Sila ay mayroong mga puso na hindi marunong makaunawa, at sila ay mayroong mga mata ngunit hindi nakakikita, at sila ay mayroong mga tainga ngunit hindi nakaririnig ng katotohanan. Sila ang katulad ng kawan ng mga hayupan, subalit sila ang higit na naliligaw. Sila ang mga hindi nagbigay pahalaga sa mga mensahe ng Allah at ng kanyang sugo. Verse 180, at sa lahat ng pagmamayari ng mga pinakamagandang pangalan, kaya manawagan sa pamagitan ng mga ito, at lisanin niya ang pangkat ng mga nagsisilihis hanggang sa kanyang mga pangalan. Sila ay babayaran para sa anumang lagi nilang ginagawa. Verse 181, at kabilang sa kanila na aming nilikha ay isang pamayanan na namamatnubay sa katotohanan, at sa pamagitan nito sila ay nagtatag ng katarungan. Verse 182, at yung mga nagtakwil sa aming mga ayaw, kapahayagan, sila ay aming unti-unting aakayin sa kapariwaraan tungo sa kung saan sila ay walang nalalaman. Verse 183, at sila ay aking bibigyan ng panahon o palugit, katiyakan ng aking balakin ay sadyang matatag. Verse 184, sila ba kung gayon ay hindi man lang nag-iisip ng kanilang kasamahan, si Muhammad ay walang taglay na kabaliwan, bagkus siya ay isa lamang malinaw na tagapagbabala. Verse 185, sila ba hindi sumusulip sa malawak na kaharian ng mga kalangitan at kalupaan at sa lahat ng bagay na nilikha ng Allah, at hindi rin ba nila naisip ng malalim na marahil ang wakas ng kanilang buhay ay nalalapit na? Kaya ano kayang pahayag o mensahe pagkaraan nito ang kanilang maaari pang paniwalaan? Verse 186, sino mang hinayaang maligaw ng Allah, walang makapagpapatnubay para sa kanya, at sila ay kanyang hahayaan sa kanilang pagsuway, bulag na naglalaboy. Verse 187, sila ay nagtatanong sa iyo Muhammad tungkol sa oras. Kailan nga ba ang takdang oras? Sabihin, ang kaalaman nito ay nasa aking Panginoon. Walang sino man ang nakapagpapahayag ng oras nito maliban sa Kanya. Ito ay mabigat na nakakukubli sa mga kalangitan at kalupaan. Ito ay hindi darating sa inyo maliban ng biglaan. Sila ay nagtatanong na sa iyo na tila ba ikaw ay may sasapat na kaalaman tungkol dito. Sabihin, ang kaalaman nito ay nasa Allah lamang, ngunit karamihan sa tao ay hindi nakababatid nito. Verse 188, sabihin, ako ay hindi nagtataglay ng kapangyarihan sa aking sarili para sa anumang pakinabang o kapinsalaan maliban kung ano ang pinahintulot ng Allah, at kung batid ko lamang ang gaib o nakikitang pangyari o bagay, marahil ako ay magparami ng gawaing mabubuti, at marahil ako ay hindi madudulutan ng kapinsalaan. Subalit ako ay isa lamang tagapagbabala at isang tagapaghatid ng mga magandang balita para sa mga taong naniniwala. Verse 189, siyang Allah ang siyang lumikha sa inyo mula sa isang kaluluwa, at pagkaraan kanyang nilikha mula sa kanyang asawa, upang sa gayon siya ay mamalagi sa kanya ng matiwasay. Nang siyang tao ay sumiping sa kanya, siya ay nagdala ng magaan na dalahin o nagdadalang tao at nagpatuloy doon. At nang ito ay magiging mabigat, sila ay kapwa ay nagsumamo sa Allah ang kanilang Panginoon, ay nagsasabi, kung kami po ay iyong pagkakalooban ng isang mabuting anak, tunay na kami ang magiging mapagpasalamat. Verse 190, subalit nang sila ay pagkalooban ng isang mabuting anak, sila ay nagbigay ng pagtatambal sa kanya hinggil sa alinmang kanyang ipinagkaloob sa kanya, subalit ang Allah ay mataas ng higit kaysa sa anumang kanilang itinatambal sa kanya. Verse 191,
Kanila bang itinatambal sa Allah ang mga walang nilikha, bagkus sila ay mga nilikha lamang? Verse 192. At sila mga huwad na Diyos ay walang kakayahang magbigay ng tulong sa kanila o kakayahang matulungan ang kanilang mga sarili. Verse 193. At kung sila ay inyong anyayahan tungo sa patnubay, sila ay hindi susunod sa inyo. Ito ay walang kaibahan para sa inyo kung sila man ay inyong aanyayahan o kayo ay manahimik. Verse 194, katotohanan, yaong inyong mga dinadalanginan bukod sa Allah ay mga alipin o nilikha lamang na tulad ninyo. Kaya manawagan kayo sa kanila at hayaan silang tumugon sa inyong mga panalangin. Kung tunay nga na kayo ay makatotohanan. Verse 195, sila ba ay merong mga paa na maaaring gamitin sa paglalakad? O sila ba ay mayroong mga kamay na maaaring gamitin sa paghawak? O sila ba ay mayroong mga mata na maaaring gamitin sa pagsulyap? O sila ba ay may mga tainga na maaaring gagamitin sa pagkikinig? Sabihin mo sa kanila, Muhammad, inyong tawagin ang inyong itinuturing ng mga katambal ng Allah. Pagkaraan ay magtangka ng balakin laban sa akin at huwag ninyo akong bigyan ng palugit. Verse 196, katotohanan ng aking wali o tagapangalaga ang Allah na siyang nagpahayag ng aklat ang Quran at siya ang tagapangalaga ng mga taong matuwid. Verse 197, at yaong inyong mga dinadalanginang bukod sa kanya sa Allah ay walang kakayahang tumulong sa inyo at walang may tutulong sa kanilang mga sarili. Verse 198, at katotohanan kung ikaw ay dumalangin sa kanila sa patnubay, sila ay hindi makaririnig at sila ay yaong makikitang nakatitig sa iyo samantalang sila ay hindi nakakikita. Verse 199, kunin at ugalin mo, Muhammad, ang pagpapatawad, ipag-utos mo ang anumang mabuti, at lumayo sa mga taong mangmang. Verse 200, at kung ang isang masamang bulong ay dumating sa iyo mula sa demonyo, humingi ng paglingap o pagkupkup sa Allah, katotohanan siya ang lubos na nakaririnig, ang maalam. Verse 201, katotohanan niya ang mga natatakot sa Allah kapag sumagi sa kanilang masamang kaisipan mula sa Satanas at kapag dakay kanilang naalalang Allah, sila ay muling nakakikita ng matuwid. Verse 202, subalit para sa kanilang mga kapatid na demonyo, sila mga demonyo ay dinaragdagan sa kanilang kamalian at sila ay hindi nagtitigil. Verse 203, at kapag sila hindi mo dadalhin Muhammad ng tanda ng kapahayagan ng ayon sa kanilang mungkay, sila ay magsasabi, bakit hindi mo gawing